ang ating butihing Assistant Secretary si Asek Arnel de Mesa para bigyan tayo ng latest updates sa presyo ng bigas at kung ano-ano pang agricultural products. Asek Arnel, good morning po. Si Peter at Danny dito sa Balita Patan sa DZMM, sir. Peter and Danny, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Ayan. Morning, Asek. Thank you very much po. Good morning. Nandito kami ngayon sa Santa Rosa sa Nueva Ecija. Nag-harvest okay. kami ni Secretary ng Palay. Aba, talaga naman. Tiyempo pala. So, ano po, nakabalanggut ba kayo ngayon at saka naka-long leaves? Oo, kasi ngayon, sineselebrate natin yung magandang ani, magandang Opo, presyo. opo. At saka itong pag-harvest dito, pinifeature natin yung mga alternatibong mga pataba at dito hindi sila gumagamit ng urea. Aha. Kaya ibibida natin ito sa mga susunod na araw. Okay. So organic po ang ginagamit? Halo-halo ito. Halo. Merong combination ito ng synthetic pero yung mas murang klase na at saka yung iba nga organic Yeah. at saka yung fish amino acid. Okay. Asek Arnel, first on the list, sabi nga nila, yung presyuhan ng bigas. Ano po ba ang napupunan nyo ngayon? Are we having a very bountiful harvest? Maganda yung harvest natin pero meron tayong ina-expect na konting pagbaba. Kasi yung halimbawa dito sa Talavera, Nueva Ecija, merong 37,000 hectares na hindi naman na late lang yung tanim. So mare-record yung harvest niya sa third quarter na. So for the period lang, yung 37,000 hectares na apektuhan. But generally speaking, maganda yung harvest natin ngayong dry season. Pero siyempre, magandang balita yung nangyari na ceasefire. Opo, Kasi ang malalaking epekto na inaasahan natin yung Tama. susunod na taniman. Nagtaas na kasi yung presyo ng fertilizer. Oo, Opo. tama. Kaya talagang nandito kami para ipakita yung ibang alternatibo nga na pamamaraan sa paggamit ng pataba. Ayun. So ibig sabihin kung sustained yung pati yung harvest, maganda ang yielding, di ba? Matutuloy-tuloy pa rin ito kasi nagkakaproblema pa rin ang daming mga nagdidemand na dagdagan daw yung 1,000 na maximum na beneficiary a day dito sa 20 pesos kilo bigas dito sa Bureau of Animal Industry na everyday i-report natin. For now ho ba, masusustain natin yan everyday? Yes, Danny, sustain na yan. Actually, nagsimula kami dyan bago pa nagkaroon ng conflict. 200 lang. Tapos bigla ngang dumami, naging 500 na. Tapos itinaas na namin sa 1,000. That's about 10 metric tons every day ng bigas na binibenta. Diyan pa lang sa isang kadiwa natin sa Bureau of Animal Industry. We have more than 600 nationwide na nagbebenta nitong 20 pesos na bigas. So pwede ba natin, let's say, kasi isang lugar lang yan, napakadami, tapos di ba, dire-require natin kailangan online registration. Yung iba kasi nag-walk-in. Tapos yung iba, yung suggestion lang nila, kung pwede, yung mga senior citizen o yung pipila, bigyan na lang ng 30 kilos instead na 10 kilos na lang maximum para hindi na ho babalik kasi 3 times a month. So babalik-balik pa raw yun. Ang kasi natin, yung packaging kasi. Okay. So, para mas madali rin bitbitin, yung 30 kilos kasi kung bibit-bitin ng lola o lolo natin na medyo mahina, mahirap din. Kasamang Medyo bata. mabigat na yun. So, May kasama pong apo. Kaya tama lang. Kaya tama lang yung 10 kilos, mabigat na nga yun eh. So, para makontrol din na allowed naman sila, kung maubos, di balik lang din agad sila. Apo. Asek, kailan po mararamdaman itong anihan na ito, no? Kailan mararamdaman sa merkado para expectedly bumaba ng bahagya yung presyo ng kada kilo? At Dani, ang epekto niyan actually nararamdaman na natin ngayon. Kasi kung imagine mo kung hindi anihan, lean months, nangyari ito yung problema natin na ganito, sigurado sisipayan ng gusto. So dahil harvest season ngayon, medyo at least natetame at ang nakaka-apekto lang talaga yung presyo ng pagtaas ng fuel. So, nung una, nakita natin 2 piso hanggang 5 piso na pagtaas dahil doon nga sa logistics o yung movement cost from doon sa ating mga millers papunta dito sa ating mga retail outlets kasama ni mga palengke at mga supermarket.
Opo. Ang DTI nakausap namin kanina po, ASEC, nagsabi na meron na silang agreement sa mga manufacturers na walang magtataas ng presyo sa mga basic commodities hanggang April 30. Halos 205 Oo. sinabi niya na nakalista Yes. ng mga goods. Yung po ng ba DTI. yung po bang model na yun magagawa natin in one way or another sa Department of Agriculture patungkol sa bigas? Hindi kasi natin ginagawa yan kasi actually mas madali sa DTI kasi mga canned goods, mga packaged goods, pag may problema, pwede nilang ipa-withdraw. Sa atin kasi iba-iba ang presyuhan ng mga farm gate, perishable yung mga goods natin. So, tsaka iba-iba yung presyuhan yan across the region. Sila kasi they can easily use a uniform prices ng kanilang mga dilata. Halimbawa, Opo. so sa bigas o sa gulay, we cannot simply do that. Medyo komplikado ng konti. What we can do, halimbawa, dito sa ating imported rice, dahil alam natin magkano ang presyo na inaangkat, magkano ang dollar exchange, magkano ang freight cost, Yeah. we can somehow check kung ano yung price cap o yung maximum suggested retail sa kanila. That we can do for rice. Opo. Nung isang linggo nagtanong po ako sa Isabela dahil doon kami kumukuha ng bigas. Nasa 1,200 pa rin po per 25 kilo bag Doon ba? Oo, maganda namang variety yun pero yan po ba ang kalakaran ngayon na ASEC? Yeah, Danny. Peter, Peter. depende nga yun sa quality. Kagaya nga na nabanggit mo, yung mga premium natin, yung mga 216, 218, mas mahal yan kumpara doon sa variety na 222. Yung 222 kasi, though maganda yung harvest noon, but yung in terms of eating quality, mas masarap yung 216 at 218. Siyempre, mas presyohan yun, mas premium yung grade and price din nun eventually. Pero yung presyo ng ating regular at well-milled, pinakamababa nasa 38, pinakamahal na sa mga 45. Yung well-milled, umaabot hanggang more than 50. Yung premium, nasa mga 55 hanggang 60 yung presyo sa ngayon sa mga palengke. Opo, nakakasyak lang po yung biglang pagtaas dahil naalala ko mga 3 or 4 months ago, nasa 800, 850 lang yung kuha Doon namin din, for the sa same. Isabela? Oo, Doon for din? the same variety Tingnan din natin, Peter, baka naman sobra din yung pagtaas nila. Medyo mataas yung 800 to 1,250 rin naman. Opo. So yung kasi sinabi nyo, positive development ito ceasefire. Itanong ko lang, dahil may nakausap ako the other day, yung tungkol sa fertilizer supply natin. Kung nakasara yung Hormuz, yung Strait of Hormuz, merong global disruption nga rin. Fertilizer is affected. Since heavily reliant tayo dito sa rice, di ba? Sa fertilizer. So ang tingin nyo, medyo this is good development in terms of sustained supply ng fertilizer natin. Now with the opening of the Strait of Hormuz, sana. Yes, Danny, malaking bagay yan, yung recent development ng ceasefire. Kasi 30% ng global trade ng fertilizer nanggagaling dyan. Karamihan niya napupunta sa India, Thailand. Tayo kasi kumukuha tayo karamihan China. Pero yung China kumukuha rin dyan sa Hormuz. Middle East. Oo, tama. So, globally, pag tumaas ang presyo ng fertilizer, tataas yung presyo ng bigas. India maapektuhan because they're exporting 40% ng rice trade globally. So, maapektuhan din eventually tayo. So, kaya itong mga ganitong development, malaking good news yan para sa ating mga magsasaka. Does it mean also, ASEC, na magbabawas na tayo or totally hindi na tayo mag-i-import ng bigas? Kailangan pa rin nating mag-import kasi ganun ba? about 20% pa rin ng requirements natin ay imported kasi patuloy yung paglago ng ating populasyon. So yan yung isang natin. At yung lupa naman na taniman natin ng palay, hindi ganun lumalaki. So ang gusto natin, palakihin yung productivity per unit hectare at palakasin talaga yung ating production. Ayun. Alright. So, maraming salamat, ASEC Arnel, and wag kayong, dapat meron kayong dyan, maglalagay kayo nung sunblock. Ganun ba? Okay lang. Siguro apektado kayo dyan ng heat index, di ba? ASEC? Yung heat index, ang init dyan. Ay, naku, napakatindi ng Nueva init. Ecija, Santa Rosa. Dyan, malapit kayo sa pinagpanaan, ano po.
Tama. Oo. Medyo mainit lang dito talaga. Okay. Sige ho, ingat Thank you lang ho, very Asek. much, Salamat. Asek. Okay, maraming salamat din. Mabuhay kayo. Good morning. Good morning. Yun. Si Asek Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Ayan. So, bilis at least ng oras, meron tayong Tanya. mga good news ngayon. Yun, oo. Oo. DTI at saka DA, di ba? Maganda yung mga binalita nila for Oo. now, bigas at saka yung 'di ba? Yung 205 na listed items ng DTI. Correct. Di ba? At, walang paggalaw sa presyo. Yan. Up to end of April? Let's Tama ba? pray. Oo. Oo, let's pray na tuloy-tuloy na po ito dahil talagang masyado na tayo nasasagad eh. Masakit na eh. Oo. At dahil dyan, meron po tayong mga kapit-bisig kontra krisis.